Hello all signs, happy Valentine's Day po sa lahat. Single man, taken, may asawa, may kakonek, no? Ang Valentine's Day ay hindi lang para sa mga magjojowa. Okay? So, ang love ay para sa lahat. So, 12 signs tayo. Ito yung pa-Valentine's reading ko sa inyo. Although, maiksi lang ito. Start tayo kay Aries. Timeless reading to kahit hindi Valentine's nyo mapanood. All genders, welcome. Ano nakuha natin for you, Aries? Transcending obstacles, learning expansion, new phase, preparing for union. Wow! The divine is preparing you, Aries, for union. So, to me, it means maaaring andun ka na sa process ng piniprepare ka ni universe para sa next jowa, partner, kakonek mo, or the next love of your life. Kung single ka, never been touched, char. never ka pa nagka-jowa, baka ito na yun, indication na in the making na yung iyong love story, Aries. It could be na nagmamanifest na yan or nandun na sa process nga. Okay? Kung meron ka mang jowa na kakonek na ka-MU, ka-situation, ka-relasyon, asawa, meron kasing transcending obstacles na sinasabi dyan. So, pwedeng, kung meron man mga problema sa gabal right now, dito sa, sa inyong dalawa nitong person mo, matatanggal na yung mga sagabal na yan. Or kung meron man kayong mga challenges, problema na na-encounter, matatranscend nyo yan. Mau-overcome nyo yung mga problems na yan. No? Kasi andito yung energy ng lumilevel up. Lumilevel up, mas tumataas yung antas ng ninyo ng connection nyo or relationship nyo or love, no? Kung halimbawang yung iba, kung halimbawang matagal mo na tong karelasyon, pwedeng yung halimbawa may love na existing sa inyong dalawa. Mas pa yun, mas na-elevate pa yung love na yun. Mas lumalalim, mas nagle-level up pa. Okay? So, sabi ko nga, the divine is preparing you for union doon sa mga single. Okay? Kuha tayong tarot card. O, di ba? Ito na yun yung mga obstacles na unti-unti nang maaalis dito sa iyong connection or sa path mo para ma-meet mo itong person na to. Kung mamimit mo pa lamang siya. Pero kung existing na to, which means na-meet mo na, whether karelasyon mo siya hindi, yun nga lahat ng mga harang, mga obstacles na yan, no, para ma-unite kayo is matatanggal na. At kung karelasyon mo man siya at may mga problema, may mga obstacles, yun ay unti-unti nang maaalis. Okay? So, napahaba tayo. By the way, ito ay fire sign. Kung makaka-relate ka, baka may fire sign din itong person na kakonect mo. But doesn't have to be. Could be, pwede ring any sign.
So, ano pa? Third-party situation. Other people may be interfering with this relationship. Eh, yun na nga, obstacle eh. Okay, hindi porke nakita ninyo na third party, eh, escabeche kagad. No? Etong third party, hindi lang ito tao. Minsan mga situations to. Mga bagay. So, yun yung mga, sinasabi ko ditong mga sagabal. Pero minsan tao. No? Minsan yun yung umaagaw dito, or minsan yun yung umextra dito sa person mo, nakaribal mo, pero minsan, pwedeng family, other influences. Basta, yung third party is other influence. Hindi lang siya tao, or hindi lang siya yung kaagaw mo mismo. Okay? Oh. Pwede kasi may nag-i-interfere dito sa connection ninyo na dimming its full potential. Para ma-reach ng relationship niyo yung full potential, 'di ba? Dapat walang sagabal. Eh kaso may sagabal eh, whether tao man 'yan, situation, whatever. Hindi yung sinabi ko na matatanggal na yung third party situation na yun. Okay? Mamimit mo pa lang tong person mo, karelasyon mo, or paparating pa lamang. Yung mga in-explain ko kanina. So, what is, sa mga no contact situation, ano yung, hidden message nitong person na ito? I am striving to be a better version of myself. So, kung hindi siya naging good before, kumbaga, itong person na to is inaayos niya na yung sarili niya. Okay? Whether para sa'yo yan, o para hindi, basta ito yung message niya ng person na ka-no contact mo. Tinatry niya mas maging better compared dun sa last na version ng sarili niya. Yun lang yung Aries. Okay? Next. Taurus. Happy Valentine's Day, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watcher. All genders welcome. Happy Valentine's. Ito yung pa-Valentine's reading ko sa'yo. May ka-connect ka man, wala. Pero timeless reading to kahit lumipas yung Valentine's. Kung dun mo napanood, no? Okay lang lahat ng reading ko timeless. Kuha muna tayo ng mga cards. Page. At itong isang dulo, i-reveal natin, ito yung sa ka-no contact mo kung meron ka mang ka-no contact. Pag walang ka-no contact, therefore, disregard. Mamaya natin i-reveal yan sa end ng reading. So, not today daw. Not dealing, hurt, avoiding. So, may avoidance. Bakit? Kasi galit pa. Bakit? Masakit pa yung masakit pa yung feelings. Whether ikaw yung energy mo yung tinutukoy dito, energy ng person mo, Taurus. Kung sino man ito na tinutukoy ng baraha sa inyong dalawa, itong person na to is avoiding conversation, call, or makipagkita, makipag-contact. Nandoon yung
may barrier, may boundaries. Kasi nga, pwedeng hurting pa rin siya or angry. Pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidence. Wow! Mukhang warning to. So, kung meron kang mga napapansin dito sa person mo, ano man ang label ninyo, pay attention. Especially kung mga red flags yan. Hindi naman kasi ito sinabing negative card eh. Basta parang maganda man o hindi, yung mga mapapansin mo, nakikita mo dito sa person mo, hindi daw yun nagkataon lang. Okay? So, itong mga bagay na to, pwedeng ginagawa niya to for a reason, o nangyayari talaga siya for a reason. Positive man yan o hindi. So, kung mga red flags yan, well, hindi yun nagkataon lang. Pero kung green flag yan, wow, it's a sign na maybe this person is meant for you. No? By the way, Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy yung energy ng person. Pero pwedeng hindi rin air. Baka may air lang siya sa chart niya. It could be any sign. No? Sinabi ko lang yun kasi lumitaw yung Page of Swords. Okay, by the way, yung mga iba dito, kahit na merong ayaw makipag-usap dito, or nasa no contact situation, or may umiiwas, meron, alam mo yun, parang, anong tawag dito? Updated pa rin siya sa'yo eh, or updated ka pa rin sa kanya, kasi meron ditong sumusubaybay, watching. Either ikaw yan, no? Pinawatch mo tong person na to or siya. Kasi si Paige yan eh. Pag si Paige pwedeng nag-i-spy, sinusubaybayan, nakikurious, inaalam lahat ng bagay, whereabouts, etc. Kumukuha ng info. Okay? Pinag-aaralan, ino-observe yan. Pwede kasing ganun eh. Pinag-aaralan mabuti or ino-observe yung ikaw o kung ikaw yan o siya yan. So, kung talagang this person is sincere, kung talagang love ka niya, aalamin niya lahat ng bagay sa'yo. Or pwede kung ikaw yun, kung interesado ka sa kanya, vice versa. Di ba? No contact situation. I appreciate the wisdom I gained from this experience. Saka no contact mo, ito yung hidden message niya. I appreciate the wisdom I gained from this experience. So, bagamat, pwedeng kung dun sa mga no contact na pwedeng na-cut off yung connection ninyo, siguro hanggang doon na lang talaga yun. Ang iniisip nito, or at least siguro message niya for you, pwedeng message na hindi niya na nasabi or gusto niya sabihin, pero left unsaid. Na-appreciate ka pa rin niya, no? Na-appreciate ka niya, especially kung ano yung mga na-experience niya with you. Gemini. Happy Valentine's, Gemini. Ito yung pa-Valentine reading ko sa'yo. Maiksi nga lang kasi 12 signs. Pero just in case hindi mo to mapanood ng Valentine's at nakarating sa'yo to, timeless reading din naman to. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watcher. All genders welcome. Heartbroken. Gratitude.
Sensya na kayo dito guys. Ganyan yung itsura niyan. Sobrang paborito ko lang talaga tong deck na to. Kaya to ginagamit. Ewan ko. Pero bibili ko ng backup niyan bago. Okay, itong dulong card. I-reveal natin to mamaya. Ito yung hidden message saka no contact mo. Kung meron ka mang ka no contact. Kung wala, eh di wala. Okay? Heartbroken, Gemini. Deeply hurt, sad, separation, breaking up, or breakup, feeling lost. So, pwedeng iba dito, hiwalay kayo ngayon, or no contact kayo. Pwedeng iba, nag-break up kayo, or kaka-break up nyo lang. So, meron ditong energy ng feeling lost, until now, hurting, in deep pain, grieving, mourning. No? Whether ikaw yan o siya. Kung kanino mang energy yung tinutukoy ng baraha. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Okay. So, pwedeng iba kasi dito, pwedeng iba naghiwalay na talaga kayo nitong person na to eh. Kaya nga yun no, parang ipinagluluksa yung paghihiwalay kasi sobrang sakit. Pwede nga yung iba hindi pa na totally na-accept yung breakup na yan. Kaya deeply hurt. Or pwedeng sobrang sakit kasi nung ginawa or naging reason ng hiwalayan. And right now is gulong-gulo yung isip, feeling lost, still mourning. Ibig sabihin hindi pa magaling yung sugat. Pero kasi, ang love kasi is, hindi lang naman siya about romantic. Sinasabi kasi dito, kung feeling heartbroken ka man kasi single ka or nakipag-break sa yung jowa mo, no? Eh maging grateful ka pa rin sa kung ano man yung love na meron dito sa iyong present situation. Whether wala kang ka-romantic connection, ka-relationship, no? Kasi hindi lang naman yung love, yun lang love na importante sa buhay mo, Gemini. And you should be grateful kung ano mang love yung nare-receive mo sa ngayon. Taken ka man or hindi, no? Bakit? Kasi sinasabi yun to be able to attract more love is dapat maging grateful ka kung ano yung meron ka ngayon. No? Especially ito sa mga walang ka-connect single ngayon. Okay? In that way, makaka-attract ka talaga ng love. Dapat naman talaga tayo maging grateful. May jowa man tayo, wala. Kasi, kung wala ka man jowa, love ka pa rin naman ng family mo. Alam mo yun, may mga friends, family, na nagmamahal sa'yo. Hindi lang naman yung jowa ang love na importante. Diba? And the fact na, halimbawa, the fact na naghiwalay kayo, maybe, may reason kung bakit. Okay? Pwedeng lesson siya sa buhay mo. Or pwede talagang merong love of your life na darating pa. Hindi lang yung person na yan. So, if you're dealing with the person, pwedeng may earth sign sa chart niya. Taurus, Virgo, or Capricorn. Oo. Kasi, alam mo, masasabi ko lang, dahil ganito yung tarot card mo sa ngayon, feeling ko lang merong nagkulang dito. Either nagkulang siya, nagkulang ka, kung sino man yung nagkulang sa inyo. Or, pwedeng itong card na to is an indication na
hindi, alam mo yun, parang hindi na talaga willing na mag-effort pa tong person na to para lang ayusin yung relationship ninyo or mabuo pa kayo or magkabalikan. Okay, yun lang yung nakikita ko. Hidden message or unsaid message ng kano-contact mo. It's necessary for us to maintain a distance. So, hayaan mo lang. Kung halimbawa yung iba sa inyo dito, may kano-contact kayo, kahit hindi pa kayo nagbe-break nitong person na to, give it a rest lang muna. Hayaan mo lang mag-unfold yung mga bagay-bagay or hayaan nyo muna yung isa't isa. Ayan o. Kasi gusto nitong person na to is space distance. Yun yung sinasabi niya. Okay? Cancer. Happy Valentine's, Cancer. Ito yung pa-Valentine's short love reading ko sa'yo. Pero just in case hindi mo to mapanood ng Valentine's Day, timeless reading din naman ito kung kailan makarating sa'yo yung perfect time na ma-receive mo yung messages. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watcher. Kahit anong gender. Not today daw. Not today. Ano pa? Not today, Cancer. Huwag ipilit. Pwedeng ikaw yung nagsasabi niyang not today o yung person na kakonect mo. Okay? Kung kaninong energy man yun napipick up dito sa reading na to. Meron kasing galit pa, still hurt, ayaw pa. Ayaw pang makipagkita, ayaw pang makipag-usap. No? Kaya wag muna. Distance, Distance, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. Okay, so I don't think na it's the end of the world na kagad, Cancer, para dito sa relationship na to. And we all know na lahat naman ng relationship, kahit gaano katatag yan, kahit gaano nyo pa kamahal ang isa't isa, dumarating talaga sa mga time na nagkakaroon ng problema, pagsubok, time apart. At yun yung dapat hindi natin ikulit ng ikulit. Oo, kasi yung makukulit talaga, yan talaga yung binibreak, char. Alam mo yun, kumbaga, ang skin natin, kaya nga nilagyan ng pores yan para makahinga. So, during the time na nagkakaroon na ng mga tension, problema, suffocation, ang relationship, parang balat din yan. Kailangan din natin huminga. Diba? O parang trabaho, hindi puro trabaho, matutsugi ka. Kailangan mo ring magpahinga, kailangan mo ring matulog. Paminsan-minsan, kailangan natin ng break. Hindi naman ibig sabihin na pag pinagbigyan natin isa't isa na mag-time out muna tayo, wala na. Kasi alam mo, hindi natin kailangang ika-anxiety, ika-insecure yun, na paminsan-minsan, alam mo yun, magkaroon ng break. Kasi kung talagang sa'yo yun, sa'yo yun. Kung talagang para kayo sa isa't isa, para kayo sa isa't isa. Kahit na 1,000,000 pa yung mga dumaan dun sa person mo para agawin siya, hindi siya magpapaagaw. Yun So, kung meron mang distance ngayon, whether itong distance na to is literal na naglayo kayo, or time lang, time apart lang, time out, hayaan mo muna mag-unfold yan. Hayaan mo lang. Okay, etong distance na to, whatever distance, pause, pansamantalang
cool off ay necessary para sa relationship nyo na mag-grow. Okay? Page, pwedeng may earth sign siya sa chart niya, Taurus, Virgo, or Capricorn sa chart niya, Sun, Moon, Rising, or whatever. Pero it could be any sign. Pwede kasing may mas bata rito, hindi ko lang alam. Or baka yung isa immature din, hindi ko sure. Pwedeng yung iba sa inyo, kakasimula pa lang, hindi pa ganun katagal. Baka 1 year pa lang kayo, or nasa first 2 years, or first months, first days, first weeks, no? Yan mo lang, kasi itong relationship na ito is nagdi-develop pa lang, nag-grow pa lang. Okay? Timeless naman ng love eh. Parang yung mga reading ko, char. So, itong dulong card ay para sa mga may mga no contact situation. Pag wala kang no contact, dear, huwag mo nang pagsakitan ng ulo ito. Ito yung mga hidden words, unsaid, unspoken na mga nilalaman ng puso, isip, or gustong sabihin ng person mo, naka-no contact mo. I don't want to be platonic. Okay, kung sino man tong person naka-no contact mo, may tama to. Kasi may tama to sa'yo. Ibig sabihin, ayaw niyang maging, hindi sapat sa kanya na maging magkaibigan lang kayo. Okay? Next. Leo. Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. All genders welcome. Happy Valentine's. Hindi yung pa-Valentine love reading ko sa'yo. Pero kahit di mo to mapanood ng Valentine, valid pa rin to kasi ito ay timeless reading. Single ka man, may kakonek, may asawa, whatever. Not today daw, Leo. Well, labas na labas tong not today. Tingnan ko muna ibang cards. Whether energy mo, energy ng person, nakakonect mo yung tinutukoy ng baraha, hindi ko control dyan. Tagabasa lang ako. True love. Oh. How? Leo. True love tong person na to. Ang problema, hindi inaalaw ng divine na maging magkasama kayo. Okay? Yun yung problema rito. Not today daw eh. Pag sinabing not today, maaaring true love nga kayo, pero baka right love at the wrong time kasi. Alam mo yun. Tingnan natin. And pwedeng yung iba sa inyo, dahil ganyan yung situation nyo, pwedeng nasasaktan kayo pareho, or nasasaktan yung isa sa inyo. May mga boundaries, may mga limitations eh. And maaaring hindi talaga akma, hindi pa ito yung timing niyo yung dalawa. Pero it could be true love daw. Ayan o. Pwede kasing itong person na to is the romance of a lifetime, true and lasting love mo. Kaya lang ha, alam mo yun, hindi kayo hindi kayo itinakda today. Sa panahon ngayon, hindi pa. Or pwedeng kasi either na-meet mo na to, nandito sa current situation mo, or hindi mo pa siya na-meet. Pwedeng ganun. Kaya not today. Marami kasing meaning yan eh. No? Either na-meet mo na siya, nandito sa present situation mo, or mamimit mo pa lang. At kung mamimit mo pa lang tong person na to, I hope hindi mo siya mapalagpas. Kasi siya daw yung true love mo eh. Romance, love of lasting love, true and lasting love.
Ten of Swords. Pwedeng Gemini, Libra, Aquarius siya. Or meron siyang air sign sa chart niya na Gemini, Libra, Aquarius. Pero pwede rin naman ibang sign. Kaya ko lang sinabi yung kasi Ten of Swords yung lumitaw. Oh, kailangan muna kasing mag-end eh. Kailangan munang mag-end yung karelasyon niya. Or karelasyon mo. So, kung sino man yung tinutukoy dyan na may karelasyon ngayon, maybe after netong relationship mo ngayon. Kasi kailangan mo na mag-end bago maisakatuparan itong true love na ito sa inyong dalawa. It could be, baka na may kanya-kanya kayong relationship right now or yung isa sa inyo. So, yun yung sign. Okay? Yun yung clue. So, dito na tayo sa no contact situation mo. Para lang to sa mga may ka-no contact. Kung wala ka namang ka-no contact, disregard mo. Ito yung hidden, untold feelings or thoughts or message ng person na ka-no contact mo. Being around you is like a breath of fresh air. Iba ang feeling nitong person na to pag ikaw yung kausap niya or kasama niya. No? Everything feels good pag ikaw ang kasama, kausap nitong person na to. Okay? Napapagaan mo yung loob niya. Okay? Next. Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, all genders, welcome. Happy Valentine's, Virgo. Ito na yung pa-Valentine love reading ko sa'yo. Pero just in case hindi mo ito mapanood ng Valentine's Day, valid pa rin naman ito kasi lahat naman ng reading ko ay timeless. And maybe yun yung perfect time na ma-receive mo yung messages. Kung kailan dumaan sa'yo. Girl with snake. Girl with snake. Empath, narcissist, paradigm. Being charmed, used, and enable boundaries. Beware of codependency, addictive behaviors affecting your romantic life. Oh. Tinutukoy kasi dyan, you would be dealing with the person na narcissist. Or ito ay matinding attachment. Parang may codependency sa inyo. May pagka-toxic. Alam mo yun? May pagka-toxic yung connection. Oo. To the point na nawawala na ng respect at times. Lumalagpas na sa mga boundaries, limitations eh. Siyempre, kahit naman mahal na mahal natin tao, may mga pa rin boundaries. Kasi pag nawala yun, mawawala yung respect. And ang lahat ng matinong relationship ay may respect. Okay, so feeling ko lang, kung masyadong may obsession dito, matinding attachment, or may pagka-narcissist yung person, nakakonect mo, ganun yung mangyayari. Lumalagpas na doon sa mga limitations ng pagiging unhealthy. Yan. May mga bagay na nawawala na sa control dito. Pwedeng nagkakasakitan na, nagkakaroon na ng kawalan ng respeto, etc. So, toxic. Toxic yun na pipick up yung energy. Walang pahinga. Alam mo,
ang napipil kong energy, kanina pa lang, this relationship, connection, person is sobrang nakaka-drain siya for you. Nakaka-drain. May something wrong. It's a red flag kung ako tatanungin. It's a red flag. Kasi ang true love, hindi ka dapat nasasakal, hindi ka dapat nadidrain. Pag ganun, hindi na yun true love, obsession na yun. Ang sinasabi dyan, narcissist, ang mahal niya yung sarili niya, yung desire niya. Hindi niya na isaalang-alang ikaw. Or vice versa. Diba? To the fact na suffocating na, ayan. Ito yung relationship na mauubos ka. Magkakaubusan kayo. Dito na tayo sa no contact. Okay, pwedeng Gemini, Libra, Aquarius sa chart. Sun, Moon, Rising nitong person na to or Venus niya. Pwedeng meron siyang air sign sa chart niya. Kung may ka no contact situation ka, ito yung hidden message, thoughts, feelings, unsaid words ng person. I lost myself before. I lost myself before daw, Virgo. Sabi ni ka no contact. Next. Libra. Happy Valentine's Day, Libra. May jowa ka man wala, ang Valentine's ay para sa lahat. Ito na yung pa-Valentine love reading ko sa'yo. Libra. All genders welcome. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers man. Camera, reminiscing, keepsake, perception. Yan pa natin. Third party situation. Oh, okay. So it could be na it could be an ex or past person, Libra. And it's clear na sinasabi sa barahan nyo na pawang may mga karelasyon na kayo. Or kung sino man sa inyo. So, pwedeng ito ay past or ex energy. Kaya lang kasi sa ngayon, pwedeng taken ka na, or kung sino man yung taken sa inyo, or both of you, pwedeng may karelasyon na kayo, taken, or even married. Pero, alam mo yun, may mga magagandang memories kayo nitong person na to, at maaaring hindi yun basta-basta nabura sa puso mo or sa puso niya. Nandun pa rin. Nandun pa rin yung mga memories. Pwedeng may mga times na bumabalik sa iyo to or bumabalik sa kanya yung mga memories ninyo. So, pwedeng naiisip ka niya or vice versa, naiisip mo siya, naaalala ka niya, mga ganun. Kaya lang kasi, right now, pwedeng taken na kayo pareho or yung isa sa inyo taken na. Meron kasing mga ito kasi, hindi lang siya about good memories, unforgettable mga memories, kundi may mga lessons na natutunan dito. Siguro nandun yung panghihinayang kasi nagkaroon ng lessons eh. Baka nung hindi na kayo,
doon lang na-realize niya or doon mo lang na-realize na ganun ka special tong person na to or ganun ka special sa kanya. Okay, ayan no. Etong person na to, kung sino man tong tinutukoy sa reading na to, ikaw man o siya, this person is at some point nag-hold on Nag-hold on, hindi kaagad bumitaw. Kahit siguro ng mga time na hindi na kayo. Kaya lang kasi ngayon mukhang meron ng taken or pareho na kayong taken. Okay? So, hindi ganun kabilis na nakabitaw or naka-move on kung sino man yan sa inyo. Actually, until now, parang alam mo yun, nagkataon lang na naging taken na, pero pwedeng hindi pa rin totally naka-move on. Kung sino man yan, yung tinutukoy dyan. Ayan o, kasi si Four of Pentacles reverse dyan. Dito na tayo sa no contact mo. Para ito sa mga no contact situation. Ano yung hindi nasabi, na iniisip, nararamdaman, or gustong sabihin nung person. You express your thoughts through music. Okay, pwedeng itong person mo is, pwedeng mahilig kayo sa music, pwedeng musically inclined, like may magaling tumugtog ng instrumento, or baka band member or whatever. Yun, parang may mga songs na nare-remind, may mga songs na naaalala ka niya pag naririnig niya yon, Libra. Oo. Parang may specific song na nag-iwan ng impression sa kanya about you. Na every time na maririnig niya yung kantang yun, bumabalik yung mga memories niya of you. Okay? Next. Scorpio. Happy Valentine's, Scorpio. Taken ka man hindi. Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio, Cross Watchers, all genders welcome. Kung hindi mo man to mapanood ng Valentine's Day, kung kailan makarating sa'yo, timeless reading to. Ito na yung pa-Valentine love reading ko sa'yo. Happy Valentine's Day. Ay, wait lang. Teka, hindi ko na ilagay lahat. Balik natin. Nakahugot ako, hindi ko pala nabalasa na magkakasama lahat-lahat. Scorpio, kasi, oops, wait lang. I need to pause, nahulog. Grabe naman, nahulog yung bara, Scorpio. Nagpulot tuloy ako. Oh, unbreakable love. Etong person na to, Scorpio, sinasabi ng bara mo na meron siyang TL sa'yo. Genuine love. Oh, mamimit mo pa lang yan or nandito na sa present situation mo. Ayan o. Unbreakable love to. O kung karelasyon mo na yan, kakonect mo na ngayon, at kung may problema man kayo ngayon, mau-overcome nyo whatever problem
na meron kayo ngayon at pati yung mga future problems na kakaharapin nyo. Kasi nga meron kayong unbreakable love. Okay, meron something dito na paulit-ulit sa cassette card. Or outdated thinking. Kung sinabi natin yun, pwedeng mali ka ng inaakala mo about this person. Kasi may something dito ako na feel nung tumitingin ako na it could be na baka nagkakaroon ka ng doubts about this person. Pero ito na yung confirmation card, dear. Patunay na meron siyang genuine, unbreakable love para sa'yo. At kahit na ano pang mangyari sa inyo, pagdaanan ninyo, hindi siya, hindi magbabago yung love na yun. Kaya kung ano man itong mga paulit-ulit na doubts, iniisip mo about this person, parang sinasabi dun, Scorpio, outdated na yung iniisip mo. Pwedeng mali ka dyan na iniisip mo about this person. Kasi meron something na paulit-ulit sa isip mo na nagre-replay. Okay? Pero yun na nga yung proof sa baraha. Ano mang problema, ano man ang dumating sa inyo alam mo yun? Hindi mawawala yung love niyong person na yan. Hindi basa-basa magbe-break. Okay? Pwedeng Gemini, Libra, Aquarius siya or meron siyang air sign sa chart niya. Pero doesn't have to be. Could be any sign. Sinabi ko lang kasi lumitaw yung Eight of Swords. Ayan alam mo to, ito yung card na kapag nagsiself-sabotage ka, nagne-negative thinking ka. Ang pinakasagabal dito, Scorpio, is yung iniisip mo about this person. Ikaw ang nagbibigay ng limitasyon sa love at happiness mo dahil lang ganun yung iniisip mo about the two of you. Or meron something dito na hindi ka makalaya-laya na paulit-ulit na lang tong iniisip mo na to. Or iniisip mo na pwedeng maulit-ulit sa'yo yan. Or naulit-ulit na. Kaso ito na yung confirmation nga Okay? Dito na tayo sa no contact situation. Kung may no contact situation ka, ito yung thoughts, feelings. Itong person na gusto niya sabihin or hindi niya nasabi sa'yo. Unspoken, no contact situation. We were too young to be together before. Okay, so ang iniisip nitong person na to is pwedeng ang naging issue sa inyo is agwat ng edad. Or kung hindi man about age gap, yung emotional immaturity. Sa kanya, yun yung iniisip niya. Yun yung nafe-feel niya. Okay? Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, all genders welcome. Timeless reading to, kahit hindi sa Valentine's mapanood, ito na yung pa-Valentine reading ko sa'yo, Sagittarius. Happy Valentine's Day. Axe, ano pa? Keep the door open. Oh. Alam mo, mukhang ending na talaga to. Sorry naman, Sagittarius. Kasi lumitaw yung axe Kita ko na talaga. Parang dead end na siya. Tapos lumitaw pa yung keep the door open. Oo, kasi itong keep the door open,
Andun pa yung ibang opportunity na darating sa'yo sa love. Hayaan mo lang, maging open ka lang sa possibilities. Kasi nakikita ko talaga, itong axe na to, mukhang hanggang doon na lang talaga yun. Kung nag-break kayo, nagkaroon na ng separation, alam mo yun, doon na talaga siya mapuputol, no? Matatapos na talaga yan whether you like it or not. Or tapos na talaga whether you like it or not. Inevitable na yan eh. So, hindi pa kayo man totally nag-break niyan. Pwedeng parang doon na rin siya papunta. So, keep the door open. Huwag mong limitahan na hanggang, alam mo yon, katapusan na ng mundo kung mag-break man kayo ng person niya. Kasi, may iba pang opportunity ng love na darating sa'yo. Okay? Yun yung nakikita ko dun sa keep the door open. As long as, willing ka na mag-accept ng, magpapasok ng new love in the future or near future sa'yo. Kasi nga, mukhang nag-end na talaga yun about dun sa isang person na yun. Chariot. Cancer energy. Itong kakonect mo or magiging kakonect mo, kung mangyayari pa lang to, pwedeng meron siyang cancer sa chart niya. O diba? Chariot, pwedeng may opportunity ka eh. May new path eh. May new path sa'yo eh, pagdating sa love. So, mag-end man itong relationship na tinutukoy sa axe na yan, or kung meron man nag-end recently, meron at meron darating sa'yo na new love. And maybe, itong paparating sa yung love, itong new chapter ng love life is mas better. Actually, ito nga yung mas successful ito kaysa dito sa nag-end or kaka-end pa lang ng relationship. Ito talaga, may mararating kayo neto. Etong paparating na relationship sa'yo. Okay? So, keep the door of your heart open. Punta tayo sa no contact situation. Etong next card na to para sa mga walang communication ngayon, no contact. Iniisip, nararamdaman, or gustong sabihin, hindi nasabi na itong person or hindi niya masabi. I can't seem to forget about. Hindi ko alam kung sino tong kano contact mo, pero hindi ka maalis sa isip niya. Daman ka lagi ng isip niya. Okay? Capricorn. Ito na yung pa-Valentine love reading ko sa'yo. Happy Valentine's. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. All genders. Pero kung hindi mo ito mapanood sa Valentine's, okay lang, timeless reading to. Kiss on a ring. Many options, decision. Okay? Law of attraction. Wow, law of attraction. Wow, so nakikita ko Capricorn, hindi lang isang opportunity sa love yung meron ka. Andyan yung andyan yung nakaka-attract ka or maraming pwedeng ma-attract sa'yo during this time. And meron something dito na manifesting and malapit nang mangyari sa inyo. Or malapit nang anong tawag dito? Ma-encounter mo tong person na to. Whether itong person na to ay nandito na sa current situation mo or mamimit mo pa lang, makikita ko na hindi lang isang person yung paparating sa'yo. Kaya makakapamili ka. Mag-ingat ka lang dito sa hindi lahat ito for sure ay magiging success or magiging true love. Mag-ingat ka lang sa pagpili kasi
Pwedeng yung iba rito, baka ma-one night stand ka lang, o baka yung iba rito ay hindi lang ikaw ang kakonek, may kakonek din iba. Pero ang nakikita ko lang is you are very attractive during this time and maaaring marami kang opportunity sa love na darating. So makakapamili ka. Kaya choose wisely yung nakikita ko. Okay? Kasi nga hindi lahat ng darating sa iyo na yan ay mukhang good. Baka mamaya mapunta ka sa bulok, char. Joke lang. Di ba? Hindi naman natin alam. Malay mo. So, kaya nga sabi ko, choose wisely. Di ba? Minsan talaga nagkakamali tayo. Kung alam ba naman nating mali yun, di ba? Kung na-predict natin, hindi na tayo nagkamali. Oh. Pero wala kasing ganun. Hindi tayo binigyan ng ganung para matutunan din natin yung mga lessons natin. Kasi pag lahat nakikita natin, hindi na tayo magkakamali, di ba? Hindi na natural, di ba? O, pwedeng may Libra siya sa chart niya. Current person man yun or paparating sa'yo. Meron siyang Libra sa chart. Oh, ingat ka lang. Baka mamaya, ang isang indication, pwedeng may sabit na. Oh. Kaya nga, diba sabi ko, choose wisely. Baka yung isa dyan sa kiss on a ring na yan na mga paparating sa'yo may sabit na. So, yun yung iiwasan mo. Siyempre, piliin mo yung walang sabit. Para ikaw lang, legal sa'yo lang. Diba? O, kung single ka, either mapunta ka sa may sabit or mapunta ka dun sa taong deserve mo kasi upright naman yung justice. Kaya kung hindi ka pa kasal, kung hindi ka magkamali sa pagpili mo, malamang mapili mo na yung person na mapapangasawa mo na deserve mo. Pero kung nagkamali ka, mapupunta ka dun sa may sabit or may ibang kakonect. Ito na tayo sa no contact situation. Iniisip, nararamdaman, or gustong sabihin hindi na nasabi sa'yo nung no contact mo. I wish I could take back what I said. Okay? Wala kayong contact ngayon, pero nagsisisi siya dun sa mga binitiwan niyang salita sa'yo. Kung pwede lang bawiin daw. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Happy Valentine's. Ito na yung pa-Valentine love reading ko sa'yo. Pero just in case hindi mo ito mapanood sa Valentine's Day, ito ay valid pa rin kasi lahat naman ng reading ko rito ay timeless. Ano man ang gender po ninyo, welcome po kayo rito. Pati Cross Watchers. Date. Ooh, meeting someone. Ooh. Babata ibang cards. Beware of codependency. Ooh. Ito yung pang no contact situation mamaya. Ito ay para sa mga no contact situation. Kung hindi ka no contact situation, disregard mo yan. Mamaya yan sa dulo. Okay, Aquarius. May air sign. Pwede may air sign sa chart tong person mo. Kakonect mo or makakakonect mo pa lang. Okay? Whether makakakonect mo pa lang yan or kakonect mo na. Mga may paparating na potential new person sa'yo, Aquarius. Whether you're looking for a date or not, no? Pwedeng magkaroon ka ng blind date or may mamit kang bago. No? Oo, nandun yung tendency na mahook ka kagad dito sa person na to or vice versa or pareho kayo sa isa't isa.
Nandun yung mabilis ma-attract or mabilis ma-attract, magkaroon ng matinding attachment kaagad-agad dito sa person na to. So, it's more of a new person or mamimit mo pa lang. Oo, baka ma-addict siya sa'yo, ma-addict ka sa kanya, maging sobrang attached. Yun lang, nakikita ko. Ang bilis ng development, ang bilis mahulog or ma-attach. Whether ikaw yung o siya or pareho kayo. Kaya lang kasi, yung merong tinutukoy dito sa inyo, kung sino man yung pinapatungkulan ng card dito sa reading na to, na may codependency or may attachment issues. Okay? Or could be na may mga addictive behaviors yung person dito, kung sino man yung tinutukoy dyan, whether siya or ikaw. Oo parang 'di ba sabi ko nga parang ang bilis ma-develop, ang bilis na ma-attach, mahirap kumalas. Oo. Baka kasi mamaya ikaw yung ma-attach ng sobra. Tapos in the end, baka mamaya kalasan ka. Tapos ikaw naman yung masyado nang na-attach agad-agad. Pwedeng ganun eh. Kasi meron ako nafe-feel dito ng pagkalas eh. Pwede kasing maka-date, pwedeng hindi pa maging officially kayo, pero alam mo yun, magkaroon kagad ng matinding attachment. 'Di ba? Yun lang yung sinasabi ko rito. So, kung ikaw yung ganong tao na mabilis kang ma-attach, maging ka lang, aware ka lang. Okay? Kasi make sure na bago ka ma-attach dun sa person is basta make sure na kaya mong mag-walk away sa isang situation or relationship na pag kinakailangan. Kasi baka mamaya ikaw yung ma-hook dito ng matindi agad-agad. Yun lang. So, dito na tayo sa no contact situation. It's time for us to say goodbye. Ito yung feelings, iniisip nung person mo na ka-no contact mo. Kung may ka-no contact ka man. Ito yung mga words na hindi niya nasabi or gusto niya sabihin, iniisip, nararamdaman. Aray. So, kaya siguro nagkaroon ng no contact dito, lalo na kung siya yung unang nakipag-disconnect. Baka talagang gusto niya nang magpaalam, gusto niya nang tapusin. Baka gusto na talaga ng goodbye nito. At yung no contact na yun is already, yun na yun. Yun na yung, maaaring yun na yung goodbye. Hello Pisces. Ito na yung pa-Valentine love reading ko sa'yo. Happy Valentine's. Pero kahit hindi mo man ito mapanood ng Valentine's Day, lahat mo na reading ko rito timeless. So, Happy Valentine's sa'yo, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, all genders welcome. First card mo, Clock. Have faith. So, time is at work dito sa connection nyo right now. Single ka man, kung single ka, okay. Universal tong reading ko Kung single ka man, Pisces, divine timing is at work. So, have faith, be patient. Darating din yung tamang oras for love.
Huwag ka mawala ng pag-asa. Have faith in. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Kung single ka, yun yung unang scenario na sinabi ko ngayon. If you are already taken or karelasyon mo na to, kakonect mo na to, ganun pa rin. Divine timing is at work pa rin dito sa relationship ninyo. Kasi may mga bagay, may something dito na kailangan ng time pa eh. So, kailangan ng waiting. Okay? Pwedeng yung iba sa inyo, ito ay time to heal. Or pwedeng yung iba sa inyo dito, time to develop pa lang yung connection. Or kung kakasimula nyo pa lang, bago pa lang kayo, be patient, have faith dito sa relationship na to. Kasi, it will take time pa. Basta merong something dito na it will take time pa. Needs time, take time. Ito yung hindi pwedeng i-force, madaliin. Okay? Ayan the angels are working behind the scene to make the relationship flourish. So, ipagkatiwala mo lang yan sa divine. Have faith lang. Darating din yung tamang time or divine timing para dito sa connection na to. Air sign na naman. Ba't naglalabasan mga air? Baka itong person nakakonect mo ngayon or magiging kakonect mo pa lamang, kung ito ay paparating pa lamang, ay may air sign sa kanyang chart. Gemini, Libra, Aquarius. It could be na itong person na to, one scenario, pwedeng diborsyado na siya, hiwalay na, or byuda, one. Number 2, marami nang pinagdaan ng heartbreak itong person na to. So, matured siya. Actually, matalino siya eh. Very wise. Very wise para sa kanyang age. Or naging very wise siya kasi ang dami niya nang pinagdaan ng masakit sa buhay or sa relationship. This person is very straightforward, very honest. Totoo tong person na to, Pisces, kung ako tatanungin. Pero alam mo yon, kahit gaano kanya kamahal, ito yung tipo ng person na sa dami ng pinagdaanan ng puso niyang pain, hindi niya naiindahin pa kung mawawala ka. At kung kailangan niyang tapusin, putulin, hindi rin niya iindahin yun, kahit mahal ka niya. Yun lang yung masasabi ko about this person. Okay? So, punta na tayo sa kung advice yan, merong sinasabi dito na pwedeng dediretsahin ka na nitong person na to or kailangan mong maging honest, straightforward, prangkahin siya. Or vice versa, kung siya man yun sa'yo. Okay? Straight to the point. Yan. No contact. Yung mga no contact situation, anong iniisip, nararamdaman, gustong sabihin, or hindi masabi, hindi nasabi nitong person na no contact. I wish I could have treated you better before. No contact kayo ngayon. Pero nandun yung regret or guilt or realization dito sa person na to na sana ay naging better siya sa'yo. Kasi siguro hindi siya naging good partner, hindi siya naging mabuti sa'yo, or hindi niya nabigay yung treatment na deserve mo. Okay? So, that's all
For now, all signs, thank you all so much for dropping by sa time nyo manood. Bago ka man kayo dito or matagal na. Thank you sa patuloy na pagsubaybay. Please don't forget to subscribe sa YouTube channel ko or follow sa aking FB page kung bago kayo. Private reading, mag-PM kayo sa official Purple Teen FB page. May check. Pag walang check, hindi ako yun. Babush.